Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Good morning po sa lahat. I am Elder Nora. Samahan niyo po ako ngayong umaga para sa ating devotion na may title na Preparations for War Made. At ito po ay mababasa sa Judges chapter 20 verses 8 to 11. Bago po natin basahin, let us all pray. God the Father, good morning po at salamat po sa bagong umaga na puno ng biyaya na nagmumula sa iyo. You are worthy of all our praises, for your love is immeasurable and because of your faithfulness. Lord, we ask the guidance of the Holy Spirit para po maunawaan namin ang iyong kapahayagan at magrema po ito sa aming mga puso. Ikaw po ang siyang mangusap sa bawat isang nakikinig. Nawa pang iyong mensahe sa umagang ito ay magkaroon ng impact at mabago ang aming isip para sa ikabubuti namin at sa bawat istorya. Sa Biblia ay nais mo pong iparating sa amin at ito po ay iyong pinapakita na ang iyong mga salita na hanggang sa ngayon ay buhay at ikaw po ay nangungusap sa amin. Nawa ang iyong kalooban ang siyang maihayag ngayong umaga para sa iyong kaluwalhatian. We ask all of this in the name of Jesus, our Lord and Savior. Amen. Sabay-sabay po nating basahin mula sa Mga Hukom, chapter 20, verses 8 to 11, from MBB Tagalog. Verse 8, sabay-sabay silang tumayo at kanilang sinabi, isa man sa amin ay hindi muna uuwi sa sariling bahay o tolda. Ito ang aming gagawin. Magpapalabunutan tayo kung sino ang unang sasalakay sa Gibeya. Ang ikasampung bahagi ng bilang ng ating kalalakihan ang mamamahala sa pagkain ng hukbo. Ang natitira naman ang magpaparusa sa Gibeya dahil sa walang hiyaang ginawa nila sa Israel. Kaya ang mga kalalakihan ng Israel ay nagkaisang salakayin ang Gibeya. So bigyan ko lang po kayo ng maikling background. Balikan po natin ang nangyari sa Judges 20 verses 1 to 7. Nauna pong verse. Isa pong Levite ang nagbalita sa Israel na ang kanyang asawang babae ay ginahasa hanggang sa ito ay mamatay noong sila ay nanuluyan sa bayan ng Gibeya na sakop ng Benjamin or Benjamites. So ang mensaheng po ito from verses 8 to 11 ating binasa ay isinalaysay dito ng isang Levite na kung saan ay ikinento niya sa Israel ang pangyayaring iyon at pinakita dito ng Israel ang dalawang mahalagang bagay bilang isang bayan ng Diyos. Una, unity. Meron silang pagkakaisa. They are united as one. Nagkaisa sila na wala ni isa sa kanilang ang uuwi ng kanilang mga bahay. Ito po ay mababasa sa verse 8. Sabi doon ay none of us will go home. At pangalawa, ang importance ng hear and obey. They listened and followed their leaders. So sa pakikinig po sa kanilang pinuno ay pagpapakita ng paggalang. Kung ano man ang instruction sa kanila at plano nila ay kanila po itong sinunod. At ang buong Israel ay nakinig at sumunod sa kanilang mga pinuno. At sa bawat tribo ay may mga kawal na titipunin. May palabunutan silang gagawin kung sinong tribo ang unang susugod at meron din mga naka-assign para sa pagkain at meron din naka-assign na lulusob sa bayan ng Gibeya para makitigma at pagbayarin yung mga gumawa sa kanila ng hindi mabuti o paggawa ng paggagahasa doon sa asawa ng isang Levite. Ni isa sa bawat tribo ng Israel ay walang kumontra. Dito ay nagpakita sila ng pagkakaisa at tunay silang sumunod sa kanilang pinuno. Noon sa kanilang kapanahunan, nakasulat sa Isaiah chapter 1 verse 17 and Deuteronomy chapter 10 verses 18 to 19. Sabi doon ay that God executes justice for the fatherless and widow and loves the alien. It then instructs, therefore, show your love for the stranger, for you were strangers in the land of Egypt. God wants us to work for justice, especially for the vulnerable. Learn to do right, seek justice, defend the oppressed, take up the cause of the fatherless, plead the case of the widow. Kasama na rin po doon ng mga aliens or foreigners. Sa kaso ng mag-asawang Levites, sila po ay foreigner din sa bayan ng Gibeya at doon nga po nangyari ang rape and murder. Para po sa application, sa panahon po natin ngayon, ang planong pakikidigma upang magpakita ng paghihiganti ay hindi tama sa mata ng Diyos at sa mata ng tao dahil mayroon tayong batas na dapat sundin at igalang. Sa case
case ng rape and murder, mayroon pong tamang proseso para magsampa ng kaso sa taong nasangkot sa krimen. Ang krimen ay di maayos o makakamit ang hustisya sa isa pang krimen. So let us seek justice in a right manner and process accordingly o naayon sa batas. Pero sa kabilang banda, maaari nating i-apply ang magandang pinakita ng Israelites na katangian na karoon sila ng unity and hear and obey sa kanilang leaders as part of the body of Christ. So napakahalaga ng dalawang katangian na ito sa isang congregation, kahit din sa pamilya, sa trabaho or sa isang community. At nagkakaroon ng mapayapa at maayos na takbo ng samahan kung may pagkakaisa at pagpapasakop sa namumuno. Merong isang layunin at nagtutulungan to execute the plans and objective in order to succeed. For our conclusion, remember this: battle is not ours, it's God's. May nagawa mang kasalanan ng ibang tao sa atin, tandaan natin na kakampi natin si Lord. Tanggalin natin sa ating puso ang galit at ang paghihiganti. May mga bagay na di natin hawak or controlled, kaya si Lord na ang bahala ron. Humingi tayo sa Kanya ng tulong na maalis ang galit sa ating puso at matuto tayong magpatawad. Hindi natin kaya ito ng mag-isa. So sa biyaya ni Lord sa takdang panahon ay makakapagpatawad din tayo kapag love and understanding ang nangibabaw sa ating puso. So kailangan din nating palayain ang ating sarili sa galit para magkaroon tayo ng peace of mind and peace of heart. At yung stress, sometimes ito rin kasi yung pinanggagalingan ng sakit at yung mga negativities. So alagaan din natin ang ating physical, emotional, mental health, and spiritual health. So number 2, we have to surrender yung negative feelings or emotions na like vengeance or paghihiganti. Surrender natin yun kay Lord. We have to entrust kay Lord yung ating pong nararamdaman. Ipagkatiwala natin kay Lord. We have to trust Him na walang imposible sa Kanya. Sa lahat ng bagay ay posible para kay Lord. So di man natin makamit ang justice dito sa earth, meron naman tayong justice na makakamit natin kay Lord. So because He is a just God. Amen? So siya ang maghahatol sa taong nanakit sa atin. Yung negative feelings and negative thoughts, dito po sometimes kasi nagkakaroon opportunity ang devil to feed us. So yung kasama yun yung mga naiisip nating hindi maganda sa kapwa at yung nararamdaman natin. So nagkakaroon tuloy ng doorway or chance na makapasok ang devil and to trap us. And number 3, don't pay evil with evil. Let us pray for the people who harmed us. Sabi sa Matthew 5:44, ito po yung command ni Lord Jesus na love your enemies. So ito po ay mahirap gawin, pero sa biyaya ni Lord, we have to pray for those who hurt us. It is also a powerful way to break the cycle of pain. So mas makakagaan sa ating kalooban kapag tayo ay nakapagpatawad. So masakit pero kailangan nating magpatawad. It doesn't mean na in-excuse natin yung actions o ginawa ng taong yun sa atin, but rather we have to surrender our burden and choosing freedom over bitterness. Piliin nating magpatawad. Ipanalangin natin ang nanakit sa atin and choose peace and freedom from hatred and bitterness. Better to live in peace than in bitterness. So mabigat sa puso at walang kapayapaan kung tayo ay pamumuhay ng may galit at paghiganti sa ating puso at isip. We have to ask the Lord to free us from negative thoughts and feelings, ask His help to forgive those who caused us pain. Before I end with a prayer, may iiwan lang po sa inyo akong mga katanungan. Una, ang pinuno lang ba ng Israel ang nagdesisyon sa kanilang plano na makidigma? Pangalawa, sila ba ay nanalangin at humingi ng guidance and wisdom from the Lord? Pangatlo, kinig at sumunod sa instruction ni God. Pang-apat, tama ba ang kanilang ginawa na paghiganti at pagsugod? At panglima, sila ba ay nagtagumpay? So ilan lamang to sa mga katanungan na dapat nating abangan bukas sa pagpapatuloy po ng ating tinapay mula sa langit. So patuloy po nating subaybayan ang bawat episodes tuwing umaga at 5:30. So let us all pray. God the Father, we thank you sa inyo pong paalala sa amin na kailangan namin
magkaroon ng pagkakaisa sa iglesia. Kasama na rin po ang aming pamilya kung saan man din po nagtatrabaho at sa community. Help us also na matuto kami magpasakop sa aming mga leaders. Help us also, Lord, to surrender all our pains, to choose freedom from revenge and change it with peace. Lord, we forgive those who sinned against us and forgive also our sins. Help us to choose peace rather than war, choose love rather than hatred, choose to live in peace rather than in bitterness, choose to be united as part of the body of Christ, choose to follow our leaders as we follow you as the head of the church. At salamat po for hearing and answering our prayers. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat po sa inyo pong pagsama ngayong umaga. Nawa ay maging malinaw sa ating lahat ang mensahe ni Lord. Please join us again tomorrow para po sa continuation ng ating kwento. Please share the words of God by sharing this video. God bless po sa lahat. Muli, magandang umaga po. To God be all the glory.